bagong Sana box reveal ni Anjo Iliana kay Tito Soto. Pag-uusapan na natin ngayon. Gusto kayo? Mainit-init ito, no? Sino kaya ang dating dancer at isang magandang bata noon ang kamuntikan ng maging jowa, yung dancer naging jowa. Pero itong artista na tinutukoy ko ay kamuntikan na daw, di umano, na naging jowa ni Tito Soto. Tindi mo, Anjo Iliana, ha? Tindi mo ha. Oo, nung isang araw kausap namin kahapon. Yung isang araw, tama ba? Kahapon pala. Ay, hindi na, tama nga. Yung isang araw, yun na yun. Kausap po namin itong si Anjo Iliana habang sinushoot namin ng panibagong OBB or intro ng Banateros Brothers, no? At ayun nga, ay nadami ho nating nalaman na ngayon nga po natin ilalabas. Ay, sorry. ngayon natin ilalabas, no? Talagang ito ay talagang napakalupit at grabe pala ang mga nangyayari noon, no? At etong isang bata na ngayon ay matanda na, syempre. Ay nirescue ng magulang dahil daw kay Tito Soto. Ulitin ko, ha? Kapag nagka-problema po ang TBJ sa prangkisang Itbulaga, ay kakampihan at didepensahan ko pa rin sila. Pero pagdating po sa politics at pagdating dito sa isyong to, hindi ko po kakampihan si Tito Soto. At hindi ko binabanatan dito yung TBJ, disclaimer lang po tayo. May mga vlogger na naman dyan na fake news. Binabanatan ko daw TBJ, ha? Binabanatan si Tito Soto lang sa usapang politics, ha? Hindi showbiz. So, syempre bago tayo mapunta doon, ito may papanood din ako sa inyong video from SMNI at ito yung SMNI Foundation Typhoon Tino Relief Operation. Ito po ay walang pilitan kung sino po ang may gusto na mag-donate at handang tumulong para sa mga kababayan natin. At para maging safe po ang pera nyo, walang kaltas, walang bawas, walang labis, walang kulang. Ito po ang ating pagkatiwalaan, ang SMNI Foundation. Yan talagang buhos kung ano yung ibinigay nyo, talagang yun ang makakarating para sa ating mga kababayan. Nubudo pa rin tayo. Yan, ha. Andyan po yung GCash number sa your donation. Yan, na merong 0995-284-9117 at meron ding 0917-714-1820. Alam nyo naman yan, hindi ko na kailangan pa-explain dahil nung nagkaroon ng lindol sa Davao at sa Cebu, antimano po na talagang mas nauna pa sa gobyerno etong SMNI Foundation tumulong, no? At makikita nyo naman, hindi basta tulong lang kundi talagang buhos biyaya ang SMNI para sa mga kababayan natin. Siyempre hindi naman nila magagawa yan kung walang good leader sa kanilang kanilang natutunan kay Pastor Apollo Kibuloy. At ito, may papanood niya ako sa inyong video na kung saan ay ito ay pagpapaliwanag lamang po na pinapagusto pong iparating ng KOJC sa mangyayaring rally po ng Iglesia ni Cristo, ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo sa kung hindi ako kakamali, November 16. Bali 3 days po ata. 3 days na rally yan at kaisa po dyan ang KOJC. So ito po yung video para mas lubos nyo pong maunawaan. Sa isang opisyal na pahayag, inihayag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ang kandaang makiisa sa iba't ibang relihiyosong grupo sa bansa sa sama-samang pananalangin para sa kapayapaan,
katatagan at transparency ng Pilipinas. Binibigyang diin ng organisasyon ang kanilang pangako sa pambansang pagkakaisa at espiritual na pagtutulungan sa panahon ng mga pagsubok. Gayunman, nilinaw ng KOJC na hindi ito makikibahagi sa anumang pagkilos o hakbang na maaring magdulot ng kaguluhan sa pamahalaan. Binanggit ng grupo ang Roma Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 3 na nagtuturo ng paggalang at pagsunod sa mga namumuno bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Muling tiniyak ng KOJC na mananatiling nakasentro ang kanilang misyon sa pananalangin, pananampalataya at pagtataguyod ng kapayapaan sa ilalim ng makatuwiran at makadiyos na pamamahala. So yan po, no? Ayan po yung gustong iparating po ng Kingdom of the Jesus Christ. Ito pong pagsuporta ho nila sa magaganap na rally ng INC ay hindi po pagkalaban at hindi po paglaban sa ating gobyerno, kundi ito po ay pagsuporta sa ibang relihiyon katulad ng INC. Ito po ay pagsuporta lamang at sa paglabas ng kung ano mang hinanaing ng taong bayan. Hindi po ito pagkalaban at wala din silang hangarin na magkaroon ng siraan or wala silang hangarin ng magulong pamamaraan sa mangyayaring rally dyan. Yan so baka may mga fake news na mapanood kayo dyan na palagi ginagawa po ng mga kabilang mga makakaliwang vlogger. Tawagin na natin sila mga NPA vlogger. Tawagin na natin sila NPA vlogger kasi pag ikaw ay sumuporta ngayon sa Administrasyong Marcos, talagang matuturing ka na ikaw ay isang utak makakaliwa. Utak makakaliwa. So ganun naman obvious naman At syempre bago tayo pumunta doon sa mismong topic natin, tingnan muna natin tong mga pasabog ni Marcos Jr. Kagaya na lang po ito, tubig, baha, pwede nang inumin gamit ang filter kit ni DSWD. Ang inom yun. Ginagago ba to? Ginagago nyo? Gago ba talaga kayo? Utang na walang... Ganyan lang kababatingin nyo sa amin? Sa aming mga Pilipino? Utang na, sasandukin namin yung baha. Tapos idadaan dun sa filter ng DSWD. Tapos inumin namin. Utang na ganyan kababatingin nyo sa amin? Gago ba kayo? Hindi ko inaano itong DSWD ang ano ko dito kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos. Kung yung project nyo na yan, pinundar nyo na lang ng paano magkaroon ng libreng mineral. Mga mineral, diba? Alam naman natin ngayon na binabayaran natin yung mga iniinom natin, yung mga mineral water. Diba? Kung yung ginastos dyan, pinrovide sa isang or ibinili ng isang makina na para mag-provide ng libreng mineral sa bawat Pilipino, mas maganda yun. Kung alam mo, walang nanghanap buhay yung iba, yung mga nagmi-mineral. Pero ito kasi parang alam mo yun, nakakaano na parang ang baba ng tingin mo sa amin. Tubig baha, kahit sabihin na natin na maging mukhang malinis yan, hindi pa rin namin mawa 101% na malinis yan. Galing sa marumi yan May kasabihan nga tayo na ang marumi, kahit anong gawin mo, hindi yan magiging malinis. Marumi nga Parang mga politiko, di ba? Kawatan yan. Hindi nila nung una gagawin pa rin nila kasi ganun sila karumi. Tapos ngayon gagawin nyo sa amin. Inumin nyo kami ng ito yung mga pinagyayabang nyo, mga tanso vlogger na project ni Bongbong Marcos. Putang na, kayo na lang uminom. Mas maganda wag nyo nang ganunin.
Kulang na lang kasi, ang gawin nyo sa amin, sandukin namin yung tubig sa baha, rekta namin inumin. May pa ganito pa kayo, filter. Ayaw nyo na lang tumbukin na, oy mga Pilipino, uminom kayo ng baha. Baka nga sa sobrang stress ni Marcos Jr. sa baha, sa nangyaring baha ngayon sa Pilipinas, baka magdeklara yan na, ang mga Pilipino kapag uminom po ng baha sa Pilipinas ay mababawasan po ang baha sa Pilipinas. Kasi kung pinapaipon niya nga yung tubig tapos gagamitin sa tag-ulan Kaya nga grabe yung baha ngayon Yan ayon kay DSWD ASEC Irene Dumlao, hinatid ng kanilang ahensya ang portable water filtration kit bilang bahagi ng paghahanda sa bagyong Uwan. Tanginang yan. Ano may tutulong yan sa amin? Sakit mo sa bangs. Ano may tutulong sa amin nito? Ano may tutulong yan sa mga nabagyuhan? Yung baha sasandukin. Kasi inumin. Utangin na. Trilyon ang nananakaw ng mga politiko sa pera namin, tapos kami titipirin nyo. Gago ba kayo? Administrasyon Marcos, gago ba kayo? Kupal ba kayo? Ako nagtatanong nga kung kupal kayo kasi itong ganitong gawain po, kakupalan po ito. Hindi ako sangayon dito kahit sabihin na natin na malinis yan. Bakit? Ano mo? Paano pag nagloko yung filter na yan? Hindi niya talaga masala ng maayos. Kung tayo na gusto ata, alam niyo sa ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa atin, parang ano parang may world war na tayo. Unti-unti na tayo pinapatay. Sa totoo lang. Tignan niyo yung nangyayaring baha ngayon, ang dami namamatay. Tignan niyo to, puta na papainumin ka ng tubig baha. Di pagpatay na rin yun. Marumi yun nakakahiya yun. Nakakahiya yung Pangulo natin, no? Siguro tayo ng ibang bansa. Putang na niisip mo yung ibang lahi. Tangin ng tong presidente ng Pilipinas, abnormal ang puta. Abnormal ang gago. Putang na yung mga tao niya, ginawan niya ng timba na may filter, tapos papainumin dun tubig ng baha. Gago putik. Kaya lalong kung nung mga panahon na kahit papano umaangat-angat ang respeto sa atin ng ibang mga lahi, ngayon binabalalo ni Marcos Jr. Totoo may pakinabang pa nga si Pacquiao kaysa kay Marcos Jr. Kahit paano si Pacquiao nagdala ng karangalan yan sa bansang Pilipinas. Utangin na si Marcos Jr. nagdala ng kakapalan. Nagdala ng kakapalan ng mukha. Ewan ko, mga panateros, mga kabiyaya, kayo ba? Iinom dito sa filter na to. Wala naman tayong 101% na makakasure tayo na malinis yan. Hindi porket ininom ni Marcos yung tubig na galing dyan, safe na. Putangin na nga, pagpapa-hair follicle test niya, di niya magawa Bakit tayo magtitiwala sa kanya? Diba? Paano tayo magtitiwala sa kanya? O sige, Marcos Jr., ganito. President Bongbong Marcos, gusto nyo pong magtiwala ang mga Pilipino sa inyo at gamitin yan timba na yan? Gusto nyo bang magtiwala kami na safe talaga yung invento nyo na yan? Magpa-hair follicle test ka muna, patunayan mo, bigyan mo kami ng sapat na dahilan para pagkatiwalaan ka namin ulit. Yun. Yun, ganun dapat. Puta na, pagpapa-hair follicle test nyo, hindi mo magawa Diba? Alam naman natin ng mga adik wala sa katinuan utak. Wala sa tamang pag-iisip. Malay ba namin na ganun ka na? Diba? Kaya kahit tubig baha, kahit yung maruming tubig, iniinom mo na.
Pirate follicle test ka muna. Kung napatunayan mo at nagawa mo yon, balik ang tiwala namin sa'yo. Kakagatin namin yung mga imbento mo na yan. Pero hanggat hindi mo ginagawa hair follicle test, walang tiwala sa'yo yung mga Pilipino, tandaan mo yun. Yan ang totoo dyan. Kaya tigilan mo kami sa mga pautot mong ganyan, ha? Kung sasabihin mo, wala ka pa nga napapatunayan para pagkatiwalaan ka namin. Nabudol mo nga kami nung una eh. Tapos magpapabudol pa ulit kami ngayon ng pangalawa, pangatlo, pangapat na beses. Huwag na, uy. Sa'yo na lang yan. Ano naman to? Sorry naaawa kasi ako sa mga kababayan natin. Ganun kababaw ang tingin niya sa atin. Tang na tubig ba, papainumin tayo? Sasabihin na naman ng mga tanso vlogger. Bakit? Gago ka ba? Ba't mo lalagyan ng tubig ba? Siyempre sa puta na obvious naman eh. Ginagawa nyo kaming tanga eh. Ganyan o kababa ang tingin sa atin ng Administrasyong Marcos. Diba? Ang pati basura gusto na ipakain sa atin eh. Kulang na lang yung baha. Kulang na lang manawagan si Marcos Jr. eh. Para mawala at masolusyonan ng baha sa Pilipinas. Higupin nyo. Nahigupin na lang natin yung baha eh. May pa-filter pa siyang nalalaman. Yun lang din naman din yung gusto niya. Tanginang yun. Hindi kami magtitiwala sa'yo. Anong batayan namin para magtiwala sa'yo? Yung kagustuhan nga namin magpa-hair follicle test ka, di mo magawa. Diba? Tapos iinumin namin yung tubig na sinabi mong malinis. Tarantaduhan yun. Grabe, no? Itong DSWD naman, para naman kayong sunod-sunod. Ewan ko ba sa inyo? Siguro kayo na lang mag-inuman dyan. Ay, nako. Grabe yung utak ni Marcos Jr. Unbelievable. Ito pa isa. Ito pang isang kupal. Ito pa isang kupal. Romualdez, nananawagan ng unity sa gitna ng bagyo. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo, pero kaya nating paghandaan ito kung may unity at malasakit. Wow! Nakikibonggo ka na rin, ha? Idol mo si Senator Bongo? May mga malasakit ka nang naiintindihan. Ulol, may unity ang mga Pilipino noon at ngayon, meron pa rin yan. Wala lang kaming unity pagdating sa mga katulad yung mga kurap at mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Yun, doon kami nawawalan. Tsaka, may alam ka sa unity eh. Hindi mo nga alam kung paano mo isoli yung perang ninakaw mo sa amin. Ulol. May malasakit. May unity at may malasakit. Paano? Gaber, anong gagawin namin? Hindi natin kayang pigilan ang bagyo. Pero kaya nating paghandaan. Kung tayo na tumulong ka. O kaya yung lalong-lalo na sa Tacloban ngayon, mga kababayan natin yan. Malamang sa malamang, isa din sila sa niyayari ng bagyo ngayon. Diba? Tulungan mo muna yung mga kalungsod mo dyan. Ang tagal-tagal nyo na silang pinakinabangan hanggang ngayon, hindi umuunlad ng Tacloban. Huwag mo sabihin na galing kayo sa nagaling kayo sa matinding bagyo. Tinulungan na kayo dyan. No? Kay Martin Romualdez tong pahayag ko hindi sa mga tiga-Tacloban ha. Ang tagal na kasi pinakinabangan ng pamilyang Romualdez. Yung Tacloban na yan hanggang ngayon walang pag-unlad. Ni Palengke nga hindi ma-upgrade. Hindi maayos, hindi mapaganda. Diba? Tapos gusto mo pa tumakbo ng presidente? Kung yung lugar mo hindi mo matulungan, buong Pilipinas pa kaya? Raulo. Lo mo. Ay, sorry. Unity, malasakit, kupal.
pag ganyan-ganyan. Ngayon, panawagan nila to. Ito pa, ito pa isang kupal, oh. Saan na yan? O, yan pa isang kupal. Di ba? O, yan, oh. Si Admiral. Utong ina. Level up si tanga ba? Admiral. Rally. Gadon. Nananawagan ng unity. Sana ano kaya. Sana baka sapakin ka ni Lupi, ha? Ano ka na pala ngayon? Marine ka na. Ito na, nag-level up na si Gago, eh, no? Ito yung mga ito yung mga tuta ni Marcos Jr., eh. Yung sandamakmak din na tanga. Oh, ito yung lawyer na 2 beses na disbar. Unang-una sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sabi niya rito, kami ay taus-pusong nakikiramay sa mga naapektuhan ng pagbaha sa Cebu. Naway nananatili ang pag-asa, pagkakaisa at tulong mula sa komunidad. Nakikiramay ka lang, sir, no? Bawasan mo, bulungan mo si Marcos Jr. tsaka si Martin Romualdez. Sabi mo kay Martin Romualdez na boss, yung ninakaw mo na trilyon sa kaban ng bayan, bawasan mo kahit 1 bilyon lang. Itulong mo sa Cebu. Oo. Tapos si Marcos Jr. bulungan mo din. Sabi mo kay Marcos Jr. bawasan niya yung confidential fund niya. Magkano yun? 4.5 billion yun. Kahit 1 bilyon, hindi na siguro kawalan yun. I-donate niya sa taga Cebu. I-donate niya doon sa mga tao na nawalan ng mga hanap buhay, nawalan ng kabahayan. Total Admiral Larry Gadon. Rally tuloy. Admiral Gadon. Total para kahit paano naman ang tagal mo na sa Pilipinas, para kahit paano mapakinabangan ka naman namin. Oh. Ganun na lang gawin mo. Bulungan mo na lang yung 2 amo mo. Baka sakaling makinig sa'yo. Baka sakaling makinig sa'yo kasi mukhang ikaw naman yung isa sa mga bubuyog na bubulong-bulong sa tenga ni Marcos Jr. Bulong-bulungan mo, ha. Minsan nilutin mo din yung panga para umayos. Ay, sorry. Ay. O eto na yung pambasag. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, Bongbong Marcos, total lagi kang walang alam. Yung confidential at intelligent fund mo, ibigay mo muna sa mga apektado ng bagyo. Baka matuwa pa ang taong bayan, especially the taxpayer. O yan katulad nung sinabi ko kanina, diba? Kahit man lang sana 1 bilyon. Anak ng teteng, ang nangyayari ganito, trilyones, bilyones, kung ako'y tawagin. Parang kanta yun, Bilyones, trilyones po ang ninanakaw ng mga kupal, ng mga demonyong politiko sa kaban ng bayan. Pero ang administrasyon, pag nagbigay ng tulong sa mga kababayan nating nasasalanta ng kalamidad ngayon, milyones lang. Jackpot na mabigyan ka ng halos malaking halaga. No? Etong sa Cebu, deserve nilang mabigyan ng malaking halaga. Kung maaari nga lang, bigyan sila ng bilyon, diba? Para panimula, pang negosyo, pang materyales sa bahay. Baka mamaya pang kulungan ng aso na naman ibigay mo, Marcos, ha? Wag naman. Parang awa mo na. Ang dami mo nang nanakaw. Ang dami nyo nang nanakaw na magpinsan. Parang awa mo na, ha? Anak ng teteng. Kahit yan lang, kahit pa paano matuwa naman kami sa'yo. Hindi yung araw-araw galit kami sa'yo. Ha? Tama tong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Bawasan mo yung intelligent fund mo. Bawasan mo yung bawasan mo yung pera mo diyan. 'Di ba noon pa man mayaman na kayo?
Oh, o kaya ipahukay mo yung Talano Gold sa mga vlogger mo. Marcos, ipahukay mo yung Talano Gold sa mga vlogger mo. Tapos ibenta mo yung gold, bigay mo dyan sa Cebu kung ayaw mo bawasan yung intelligent funds mo. Hayop na yan. Tayo na no? Ang laki-laki, bri mo, 4.5 billion. Tapos lagi siyang walang alam. Buti pa yung Vice President nalalaman yung kalakaran at nakawan sa gobyerno. 'Di ba? Pero yung magkano lang confidential fund, 125 million. Paulit-ulit pang sinilip yun, ha? Kung saan daw ginagamit. Na-kesyo ninakaw daw yun. Pero yung 4.5 billion na confidential fund ni Marcos Jr., puta na, walang pinatutunguhan. Bakit wala siyang alam? Sana laging walang alam eh. Hindi ko po alam bakit tayo nagkaganito. Hindi ko po alam kung bakit nakapagnakaw sila. Hindi ko po alam kasi yung sabi nila sa akin, may 5,500 na flood control. Yun naman pala, wala lang. Guni-guni. Ay, naku po, Marcos Jr. Pati rin pala siya nanawagan eh. Marcos Jr. nananawagan ng unity sa gitna ng bagyo. Magkaisa tayo, ang bawat segundo ay mahalaga. Wow! Wow! Ikaw pa talaga may ganang magsabi niyan? Di nga. Truly. bawat mahalaga. Putang ina, nung panahon ni Pangulong Duterte, pag alam na may malaking bagyo na papasok sa bansa natin, automatic yan. Nakaprepare na yung mga rescue, mga first aid, mga relief goods. Putang na, ikaw, nagbabantay ka eh. Pinaisip ako. Bigla tuloy ako natawa, putang na. Di ko alam kung pwede kong sabihin to, baka mayari ako eh. Ang hilig mo magbantay, Marcos. Putang na, baka malo. Lutangin na yun. Alam ko na ngayon kung bakit ang hilig mo magbantay. Dahil alam nyo, gawain ng mga adik yun. Tayo na kaya pala hilig mo magbantay ng bagyo, ha? Siguro pagkatapos mong tumira, binabantayan mo na yung bagyo. Tayo na. Lagi na lang kada may bagyo. Nagbabantay po, binabantayan po natin ng maigi ang bagyo. Wala man lang tayo marinig sa kanya na, okay po, nakahanda na po ang first aid, ang tawag dito, ang mga relief goods, mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino pag dumating na po ang sakuna or pag dumating na po ang bagyo. Hindi, maririnig natin. Nagbabantay po kami sa bagyo. Patuloy po naming binabantayan ng bagyo. Kaya naman pala, walang tulog lagi. Lagi nagbabantay. Bagay, okay yan. Dinaig mo pa yung vlogger na kahit saan may bagyo, pinupuntahan niya. Dapat pinalitan mo na lang siya eh. Kaya pala eh. Okay. Pumapunta na tayo dun sana. Meron pa ba? Eto, ayan. Ulit-ulitin natin to, ha. Walang mga disgaya kung walang saldiko. Walang saldiko kung walang Martin Romualdez. At kung walang Martin Romualdez, pag walang Martin Romualdez, walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Ito talaga ang nangyayari ho. Ito po yung pinakakatotohanan na nangyaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Kaya nga, ang nagtataka ako bakit laging walang alam si Marcos Jr. Kung wala siya, wala ang pinsan niya. Kung wala ang pinsan niya, walang saldiko at mga diskaya. Yan po yung totoo dyan. Na yan po yung ayaw nilang malaman ng taong bayan. Pilit nilang tinatabunan yan at kung ano-anong issue ang ginagawa nila para hindi natin makita. 'Di ba? Para hindi natin mapansin. Pero sawa ni pera hindi naman ho tanga ang mga Pilipino. Napakalinaw na ho ngayon sa atin yan na
talagang etong tatlong to ay magkakasabwat sa nakawan ng pera ng taong bayan. O eto, panoorin na natin tong pasabog ni Anjo Iliana ulit dito, no? At dito kay Senator Rapi Tulfo na isa din sa mga tuta ni Martin Romualdez. Oo, isa din sa nananahimik. Ang ingay-ingay nito dati. Alam naman natin na si Senator Rapi Tulfo ay isa yan sa mga masasabi mong galit sa mga lalo't kapag niyurakan ang karapatan ng taong bayan. Pero bakit nananahimik ngayon? So panoorin namin, mamaya natin sa i-reveal yung about dun sa dancer at sa dalagita na kinuha sa Itbulaga. Dahil kay Tito Soto daw. Eto, pasok. Siguro napapanahon na para malaman nyo na ang totoo. Kung bakit may samaan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Ba? Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Nako. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Rafi Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulfo, nung ako po natulpo, yung kapatid ko naman yan tinulpo, hindi naman ako nandun lang ako Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Rafi Tulfo. Yung eskwelahan sa Lucena, na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Rafi Tulfo. Nako po. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun sir, mga invento lang nila yun. Totoo naman na sinasabi ko, anong sasabihin ko? May papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location kaya natagalan yung the school was legal. Na late lang yung pero pinalabas ni Tulfo, illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Rafi Tulfo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwento, kumita. Yan. Yari ka dito. Very, cyber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero, si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako, sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. Wala akong demanda. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwela namin maayos. Meron ba naman eskwela na 13 years nang umaandar tapos illegal? Hinanapan lang ng butas nitong Rafi Tulfo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo, nung pina-check namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko alam kung anong motive ng 5 hanggang 7 estudyante out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya
kay Rafi Tulfo at iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako. Parang, Alam nyo, naiintindihan ko yung pinupunto dito ni Anjo Iliana eh. Bilang isa kang tinuturing ang kaibigan at alam naman natin na kung ano yung pwedeng maitulong ni Tito Sen dito kay Anjo Iliana sa, ayun nga eh, hindi naman pala totoong illegal yung eskwelahan ni Anjo noon. At hindi naman totoo na scammer sila, no? Talagang kahit naman din ako, sino nang maiisip ko, si Tito Soto makakatulong sa akin. Una-una, malaki at malawak ang niyan ng tinatawag na impluwensya or kapangyarihan, ganun. Ngayon nga, napakalawak nga eh. Tropa pa nga sila ni Martin Romualdez eh. Diba? So, kahit naman sino din, yun at yun ang iisipin, ay, pingi akong tulong nga Tito Soto. Siyempre, kaibigan mo naman, diba? So, yun nga lang, hindi siya nakakuha ng tulong. At ika nga ni Anjo Iliana, takot nga daw si Tito Soto kay Rafi Tulfo. Naku po. Lumayo tayo dyan kay Anjo, scammer pala yan. Tignan nyo, Tulfo, tingnan mo yung effect. Sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito Sen naman, ang sama ng loob ko sa'yo, akala ko ba mayabang ka? Hindi mayabang. Akala ko ba matapang ka? Ba't di mo ako pinagtanggol? Akala ko ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen. Pag mga matataas na tao, wala na. Kakalimutan na yung mas maliliit na taong kaibigan niya. Yun lang. Kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob ni Vicente Soto III. Mention yung talaga. senador ngayon na yan. Kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam nyo kung saan nagsimula. Maraming salamat po, marami pa yan. Maraming salamat po at abangan ang susunod na kabanata. Nako, marami pa daw pala. Yes, good evening. At nako, napakaraming bashers, panay paninira, left and right. Sabi ko, paano ba tumigil to? Naisip ko, ganito na lang, para matapos na ito. Punta ako ng Blue Ribbon Committee. Yun! Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako kung anong gusto ko. Pero isa lang ang kondisyon. Gusto ko may nakakabit sa akin na lie detector test. Ha? Para matapos na lie Bakit? detector test na yan eh. Ayo, maganda yun. At inahamon ko, yung nagsabi sa akin na sinungaling ako, dalawa kami, magpa-lie detector test. O di tapos, di malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? O di tapos na, di Merry Christmas, Happy New Year to all na. Di ba magandang idea yun? Oo nga Kaya naman. inuulit ko, para matapos na tong siraan, kasi buong Pilipinas na involved, imbitahin niyo ako dyan sa Blue Ribbon o kahit sa Senado. Imbitahin niyo ako. Dalawa kami, anong tawag doon? Na lie detector test. Tapos, pwede niyo kaming tanungin. At pwede ako magkwento. Yan. Siguro naman, pagkatapos nun malalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo. At kung sino ang nagsisinungaling. Pero ang tanong dyan, Sir Anjo, i-reveal mo na ba? Umabot ka na sa Blue Ribbon Committee. I-reveal mo na ba yung mga kabit doon pag pinatawag ka? Yan ang tanong. Okay ba sa inyo yun? Ganda nun, live. Baka pa to all-time high to. Lahat ng channel nakatutok malalaman na. Magpustahan pa kayo, pustahan kayo kung sinong sinungaling sa amin. Oo nga pala, no? Bakit? Alam nyo, may punto si Anjo eh.
Di ba dyan sa may Blue Ribbon Committee, dapat salpakan ng lie detector test no? Para kita mo kapag nagsisinungaling. Di ba doon magaling si Senator Rapi Tulfo? Ba't hindi niya gawin? Ba't kaya hindi ginagawa nga naman yun, no? Isip din ako doon dapat nga ganun ang ginagawa talaga eh. O, di ba? Ang ganda, di ba? Sandali lang yun. Mga 10 minutes lang yun. Tapos na yun. Malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. O, yan. Suggestion ko yan. Blue Ribbon Committee. At dalawa kaming naka lie detector test. Ang pangalan ko Andres eh. Atapang tao ko eh. Kaya naghahamon ako ng ganito para matapos na. Kaya kasi pala, meron Anjo. pang mga mga patirada patalikod eh. O di tapusin na natin to. Diyan tayo sa Blue Ribbon Committee o sa Senado. Tapos lie detector test kaming dalawa. Naku, hindi ka papatawag ni Soto. Hindi kayo papatawag ni Soto. Oo, siya yung Senate President ngayon eh. Pag nagsinungaling, wala. Malaman lang kung sinong sinungaling niya sa amin, di ba? Ang cute, di ba? Okay, yan po yung aking hamon sa Senado. Sa 24 nakaupong Senado, baka pwede naman, 10 minutes lang naman yan eh. Okay? Baka pwedeng pagbigyan nyo naman yung taong bayan. Taong bayan, para naman masayahan yung taong bayan dahil puro na lang pangungurakot, puro na lang baha ang nakikita na sa news. Pero ano ibig sabihin mo sa radyo? Ano ba yan? Interviewin nga namin to sa radyo. Interviewin namin nga to. Siya ata ang magiging namin unang may interview sa bagong sa pagbabalik ng Banateros sa SMNI. Vox Populi. Yan, so si Sir Anjo ata, di ko lang alam kung sure kasi narinig ko sa usapan nila ni Banat Bay na gusto niyang i-invite to para ma-interview. Kasi dito, sa punto ni Anjo Iliana, bakit siya kailangan ipatawag sa Blue Ribbon? May nalalaman ba si Anjo Iliana na baka etong si Tito Soto ay involved din sa flood control scam? Patay tayo dyan. Hindi kaya ganon? Hindi kaya si Rapi Tulfo at Tito Soto ay involved din sa flood control scam? Naku po. Kasi parang yun ang gustong ipunto ni Anjo Iliana eh. Artisto, may bago silang papanoorin, masaya. Sino ang nagsasabi ng totoo? Habang tumitindi ang... Tiraulo no? Hindi, kasi parang ganun yung punto niya eh. So yun na nga. Kukwento ko na ngayon narinig ko sa usapan nila Banat Bay. Kasi tinapos kasi tumawag pa ulit si Anjo Iliana. No, pagkatapos hindi na sa live. Kasi yung una, yung nandoon sa channel natin, sa video natin. Eto po, papakita ko lang sa inyo. Pwede nyo itong dalawin. Etong video na to, pero hindi ko na to papanood. Dito kasi is naka-live si Anjo Iliana dito sa dito sa video na to. Yan kung makikita nyo yan. Yung video ko na yan, naka-live diyan si Anjo Iliana sa TikTok. Pero nung pagkatapos ng call nila, tapos nag-end live din ata si Anjo, at nag-contact ata si Anjo Iliana kay Banat Bay to Facebook. Yun nga, may mga ni-reveal si Anjo Iliana. May mga narinig ako na konti. Chismoso ka, Jay. Baka chismoso ko. So ito, panoorin nyo na lang to sa channel natin panoorin nyo na lang itong upload ko na to na yan yung box reveal ni Anjo Iliana. Ni Anjo kay Banat Bay, may hinipuan si Tito Soto. Yan panoorin nyo na lang yan doon. So dito, yung ikukwento ko sa inyo, may isang hindi ko sure kung sino tong babaeng to. Saan ba tayo mag-uumpisa doon sa dancer?
na dancer na naging karelasyon di umano ni Tito Sotto. Uy! Dulas ako dun. Nadulas ako, guys. Doon nga, yun nga yung about nga doon sa may dancer daw na may dancer daw na nakarelasyon daw din si Tito Sotto. Oo, ayon doon sa narinig ko doon sa cellphone. Di umano. At yung isang bata siya noon na artista, sinagip ng kanyang ina or parang nung natutunugan na ng nanay niya na medyo delikado itong anak ko dito sa kay Tito Sotto, sinagip daw yun. At para ilipat ng paano ba? Pag sinabi ko kasi ito, mahahalata agad eh. Basta sinagip siya ng magulang para ialis doon sa Itbulaga. Ulitin ko, hindi ko binabanatan ng Itbulaga. Kinukwento ko lang po yung mga narinig ko. Yun, sinagip daw yung bata na yun. Bata siya noon eh. Siyempre ngayon matanda na. Noon pa naman yun eh. Is para iiwas nga dito kay kasi parang natitipuhan ata siya, ganun. Ganun ata siguro, no? Or hindi natin alam. Parang trip siya. Oo, siyempre bata, maganda at fresh. Ay, sorry. Kaya yun ang dahilan kaya ni-rescue siya ng magulang niya. Inalis daw siya agad. Yun lang. Meron pa ba? Inaalala ko pa eh. Marami pa siguro yan. Pero yung about naman sa eto nga, may mga nababasa tayong comment na bakit daw sinisilip yung personal na buhay ni Tito Sotto, hindi daw yung kesyo daw yung performance niya daw sa Senado dapat yung silipin. Eto paano namin sisilipin ng performance ni Tito Sotto sa Senado? Wala ding kwenta. Ngayon Ngayon ho ang tinutukoy ko kasi nung mga una naman okay naman si Tito Sotto eh. Wala tayong at pinagyabang ko pa nga yan, 'di ba? Pinagmamalaki ko pa yan, 'di ba? Pero ngayon sablay na sablay talaga si Tito Sotto ngayon. Kaya kahit ako na malapit sa TBJ, malapit ang puso ko sa Tito Vic and Joey, lalong-lalo na kay Master Henyo Joey De Leon. Hindi ko kayang ipagtanggol si Tito Sotto dahil nakikita akong mali eh. Maling-mali yung ginagawa ni Tito Sotto eh. Palyado eh. Parang magpapanggap lang ako. Hindi ako magsasalita. Mapatungkol sa nakikita ko kay Tito Sotto ngayon bilang isang senador, bilang isang Senate President. Ulitin ko nga sa inyo noon, okay si Tito Sotto, walang problema. Pero ngayon, talagang naging siya. Naging matatawag na natin naging basura siya. Ang tagal-tagal niyang iningatan yung pangalan niya, yung kanyang performance sa pagiging senador na maayos naman, sinira niya ngayon. Ang katwiran niya nga daw doon, hindi naman na siya tatakbo sa susunod. Pero yung ulitin ko, paano ko ipagtatanggol si Tito Sotto? Nakikita nga nating mali. 'Di ba? Tutang-tuta ang ganap niya kay Martin Romualdez eh. O tingnan mo, eto na lang, napaka basic lang. Magkakaroon ng Senate hearing sa Senado. Senate hearing nga eh. 'Di ba? So, yung pinaka gustong imbitahan doon sa investigasyon na yun, na si Martin Romualdez, makikipag-usap ka. Senate President ka. Ikaw ang naglagay kay Ping Lacson bilang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit ka makikipag-meeting, bakit ka makikipagpulong kay Martin Romualdez na alam mo naman na kasama yan sa iimbestigahan? Iisipin na lang namin na kinukumbinsi mo lang si Martin Romualdez na dumalo sa Senate hearing, ganun ba? Nubo pa tayo.
Hindi naman kami tanga. Siyempre iisipin namin dyan na kaya ka makikipagpulong kay Martin Romualdez is paghahandain mo si Martin Romualdez ng mga sasabihin at kung ano yung mga gagawin ninyo sa Senado. Paano nyo kami paikot-ikutin? Diba? So doon palang maling-mali na eh. Doon, tapos pangalawa yung sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na ang dami-daming kailangan ang dami-daming kailangang tumbukin. Bakit mo kailangan pang pag-aksaya ng panahon mo dyan sa impeachment na yan? O diba tutol siya sa pag-archive ni Senator Chis Escudero nung panahon na Senate President siya. Tutol si Tito Soto doon sa archive na yon, sa impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit daw in-archive? O ngayon, matatapos na yung taon, may panibagong impeachment kay VP Sara. Tignan nyo kung anong gagawin ni Tito Soto. Hindi tayo alam ko na maka-Duterte si Tito Soto, pero ngayon iba na. Ibang-iba na ang Tito Sotong nakikita natin. So bakit? Kaya ako, hindi ko talaga siya kayang ipagtanggol na eh. 'Di ba? Hindi ko rin siya kaya pagtanggol. Kitang-kita mo na yung pagkakamali eh. Paano ko siya mapagtatanggol? Nandito nga tayo, ayan nga kasabihan namin ng mga balateros. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Kahit sino ka pa, kahit masahanay ka pa ng mga Duterte, kung alam naming mali, babanatan ka namin. Hindi pa pwedeng gano'n eh. Kami-kami na nga lang ang isa sa mga pinapakinggan din ng mga Pilipino na sa katotohanan na pagbabalita eh. Tapos kukonsintihin namin, tolerate namin yung pagkakamali porket idol namin. Hindi pa pwede yun. Hindi po pwede yun. No? Porket idol ko, porket naging TBJ ako dati at nakasama ko tong sila Tito Soto. Tapos ngayon na siya ay Senate President, siya ay Senador, may mali siyang ginagawa, kukonsintihin ko, hindi po pwede yun. Wala ho sa vocabulary ko yung ganun. No? Hindi ho mangyayari yun sa akin. Diba? So ganun lang ho yun. Kaya yung mga vlogger dyan na kino-content ako ngayon na wala daw utang. Tsaka wait lang, bakit ako magkakaroon ng utang na loob kay Tito Soto? Bakit? Nung naging TBJ Defender ba ako, binabayaran niya ba ako? Hindi naman bakit ako magkakautang na loob kay Tito Soto? Nagutom ba ako ng gusto tas nangingi ako ng pera kay Tito Soto? Kaya tigil-tigilan niyo ako ng mga ganyan niyo. Sabi, may mga napapanood ako na si Jay, binabanata na si Tito Soto. Oo, nandito naman ako sa mundo ng politics. Binabanatan ko ba siya nung nasa mundo ako ng showbiz? Hindi naman. Bakit? Pwedeng mangyari ulit yun. Halimbawa, magkaroon ng problema ulit sa titulo ng Itbulaga. Halimbawa, hindi sumunod si Tito Soto sa kagustuhan ni Martin Romualdez. Halimbawa lamang to hindi sumunod si Tito Soto sa kagustuhan ni Martin Romualdez. Kinampihan ni Martin Romualdez ang mga halusos. Binali yung desisyon ng korte na sa Tito Vic and Joey mapunta yung titulo. Anong gagawin ko? Ipagtatanggol ko pa rin si Tito, ipagtatanggol ko pa rin ng TBJ. Diba? Kasi deserve talaga nila yung titulong Itbulaga eh. Pero pag usapang Senado, sa usapang politics, at nakikita kong mali na yung ginagawa ni Tito Soto at obvious naman natuta siya ni Martin Romualdez, ba't ko siya kakampihan? Gago ka ba? Hindi ko gagawin yun, no? Tanginang yan. Kahit ganito lang tong channel ko, hindi ako magpapakain ng basura sa mga nanonood sa akin. Yan ang tatandaan nyo. So yun mga barateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa mga pasabog ni Anjo Iliana at dito sa kinakaharap na issue ni Tito Soto mapatungkol sa pagiging tuta niya kay Martin Romualdez. Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, pakishare naman itong video na to, pakilike and share at pakisuportahan din po ang SMNI. At ito rin po yung SMNI, pakisuportahan po ang SMNI, ang DCAR 1026 at abangan nyo po ang pagbabalik ng Banateros Brothers
No, muli nyo na ulit may ano na naman tayo, bakbakan na naman. At syempre, sa mga gusto ulit sa mga ito po, wala pong pilitan. Sa mga gusto lamang na magpaabot ng tulong para sa mga kababayan natin na sasalanta ng typhoon ngayon, ng mga bagyo ngayon, ng mga kalamidad, dito na ho kayo magpadala at magtiwala sa SMNI Foundation. Talagang katiwa-tiwala, walang labis, walang kulang ang inyong tulong na ipapadala para sa mga kababayan natin. At syempre, paidamay na rin ng mga Banateros Brothers. Yan na sila, ang mga kapatid ko sa Banateros. Yan sila Banat Baiko, Choli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, Paring RJ at mga tropa pits natin na sila Donmar TV at PH Update. So yon, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.